Isang mainit na pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw. Samahan niyo po akong muli sa pagbubukas ng isang panibagong aklat ng buhay, isang kwentong susubok sa tibay ng isang ina at sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Sabi nila, ang kahapon ay isang anino na laging nakasunod sa atin. Ngunit paano kung ang aninong yon na 7 taon mong pilit na tinakbuhan at kinalimutan ay bigla na lang haharap sa'yo? Handa ka bang harapin ang dilim na dala nito o tatakbo kang muli? Ang tawag sa telepono ay parang isang pangarap na natupad. Congratulations, Miss Paredes. Sinag Creative Solutions officially got the Montalban Prime Holdings 50th Anniversary Project. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng sigla. Ngunit para kay Luningning, ang mga salitang yon ay unti-unting naging isang matinis na ugong. Montalban? Montalban Prime Holdings, isang pangalan na minsan ay bumuo sa kanyang mundo. At pagkatapos ay walang awang dumurog dito. Nabitawan niya ang hawak na ballpen. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa kahoy, lumikha ng isang maliit na tunog na waring gumising sa kanyang natutulalang diwa. Ang saya na naramdaman niya kanina lang ay biglang napalitan ng isang matinding lamig na gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang puso. Kaninang umaga lang, ang mundo niya ay payapa. Ang amoy ng sinangag at pritong isda ang bumati sa kanya paglabas niya ng kwarto. Sa maliit nilang kusina, abala si Yaya Paya sa paghahanda ng almusal, habang ang dalawa niyang anghel, ang kambal na sina Daloy at Huni, ay nagtatawanan habang nag-uunahan sa pag-upo. "Mama, good morning." Masiglang bati ni Huni, ang kanyang maliit na prinsesa na may mga matang kumikinang tulad ng pangalan ng ina. Mabilis itong tumakbo at yumakap sa kanyang mga binti. "Good morning, my little bird." Malambing na sagot ni Luningning. Hinaplos ang buhok ng anak. "Mom, Daloy is copying my drawing again." Reklamo naman ng kanyang panganay na si Daloy, na seryosong nakatitig sa kapatid. Ang mga mata nito, ang hugis ng panga nito, ay isang paalala ng isang mukhang pilit niyang binubura sa kanyang isipan. "I am not." Mabilis na sagot ni Daloy. Ngumiti si Luningning. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong binuo niya mula sa mga piraso ng kanyang winasak na puso. 7 taon na ang nakalipas, mag-isa niyang itinaguyod ang dalawa. Mula sa isang maliit na online business, pinalago niya ang Sinag Creative Solutions, isang pangalan na sumisimbolo sa kanyang pagbangon. Ang kanyang mga anak, ang kanyang sinag, ang kanyang liwanag sa madilim na nakaraan. "Tama na yan, mga anak. Kumain na kayo. At baka mahuli pa kayo sa eskwela." Saway ni Yaya Paya, ang kanyang matapat na kasama na naging sandalan niya sa pinakamabibigat na panahon. Habang pinapanood niyang kumakain ang kanyang mga anak, napuno ng pasasalamat ang puso ni Luningning na itaguyod niya sila. Binigyan niya sila ng isang masaya at normal na buhay, malayo sa anino ng kasinungalingan at pagkukunwari ng alta sosyedad. Malayo sa anino ng kanilang ama, ngunit ang anino ay may sariling paraan para magparamdam. "Miss Paredes, are you still there?" Tanong ng boses sa telepono, pumuputol sa kanyang pagbabalik-tanaw. "Yes, I'm here." Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. "Thank you for the news. We are honored." Pagkababa ng telepono, napasandal si Luningning sa kanyang upuan. Napapikit siya at isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan. Isang gabi, 7 taon na ang nakalipas. Ang malakas na buhos ng ulan, ang mga luha niyang humahalo sa patak nito, ang pagmamakaawa niya. "Please, wag mong gawin to sa atin, sa anak natin." At ang malamig, walang emosyon na boses ng lalaking minahal niya. "Tapusin mo na yan, Liana. It's for the best." Napamulat si Luningning. Hinahabol ang kanyang hininga. Hindi.
Hindi niya hahayaang bumalik ang nakaraan. Proyekto lang ito. Isang malaking proyekto na kailangan ng kanyang kumpanya. Magiging professional siya. Papasok siya roon, gagawin ang kanyang trabaho, at aalis na parang walang nangyari. Kakayanin niya ito para kinadaloy at huni. Kinabukasan, sa ika-40 palapag ng Montalban Tower, natagpuan ni Luningning ang kanyang sarili sa isang malawak at malamig na boardroom. Ang bawat kasangkapan ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Ramdam niya ang tingin ng ibang mga board members sa kanya, sinusuri ang kanyang simpleng navy blue corporate dress. Hindi siya nagpatinag. Itinaas niya ang kanyang noo. Siya si Luningning Paredes, ang may-ari ng Sinag Creative Solutions. Karapat dapat siyang mapunta rito. Ilang sandali pa, bumukas ang malaking pinto. Pumasok ang isang lalaking matikas sa kanyang mamahaling suit. Ang buhok nito ay maayos na nakasandal. Ang tindig ay puno ng awtoridad. Hindi ito tumitingin sa kahit sino. Ang atensyon nito ay nasa hawak na tablet. Ngunit nang mag-angat ito ng tingin at umikot ang paningin sa buong silid, ang mundo ni Luningning ay huminto. Kalasag de Montalban. Mas tumikas siya. Mas naging matalim ang mga linya ng kanyang mukha. Ngunit ang mga mata niya, ang mga matang minsan niyang minahal, ay kasing lamig na ng yelo. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Nakita niya ang isang bahagyang kislap ng pagkilala sa mga mata nito. Isang kislap na kasing bilis ng kidlat bago ito napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Itinago niya ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Naglakad ito patungo sa dulo ng mesa at umupo. Inayos ang kanyang suit at sa wakas, nagsalita sa isang boses na formal at walang bakas ng anumang nakaraan. "Miss Paredes," sabi nito, ang tingin ay diretsong nakatutok sa kanya na para bang isa lamang siyang estranghero. "We meet again." Ang mga salitang yon ay lumabas sa bibig ni Kalasag na parang isang kalasag, isang panangga. We meet again. Professional, malamig, walang bakas ng 7 taong pagkakasala na nakatago sa likod nito. Ngunit sa loob-loob niya, ang pagkikita nilang muli ay parang isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Nagpabagsak sa lahat ng pader na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Si Luningning Paredes, ang babaeng iniwan niya sa gitna ng ulan, ang babaeng ang huling alaala niya ay puno ng pagluha at pagmamakaawa. Ngayon, nasa harapan niya ito, hindi na ang mahinang dalaga, kundi isang babaeng matatag, puno ng kumpiyansa at may mga matang puno ng sakit na hindi na nito itinatago sa likod ng mga luha, kundi sa isang matigas na pader ng profesionalismo. Pagkatapos ng pulong, dumiretso si Kalasag sa kanyang opisina. Mula sa salaming pader ng kanyang sulok na opisina, tanaw niya ang buong syudad ng tagpuan. Ang mga gusali ay parang mga tropeo ng kanyang tagumpay. Ito ang buhay na pinili niya. Ang kapangyarihan, ang pangalan, ang Montalban Prime Holdings. Ngunit ngayong araw, lahat ng ito ay parang nawalan ng kulay. Ang bumabagabag sa kanya ay ang mga mata ni Luningning. Hindi na ang mga matang sumasamba sa kanya noon. Ang mga mata niya ngayon ay matalim, matatag, at may dalang isang bigat na tila ba sinasabing, "Nakaligtas ako, nabuhay ako nang wala ka." Para siyang binabaon ng isang bigat na hindi niya maipaliwanag, isang multo mula sa nakaraan na bumabalik upang singilin siya. So, that was her. Ang boses ni Marahuyo Roses, ang kanyang nobya, ang pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Nakatayo ito sa may pinto, nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida, ang perpektong imahe ng isang sosyalera. Ang ganda nito ay kasing talim ng kanyang mga salita. The Luningning Paredes of Sinag Creative, dugtong nito, naglalakad palapit sa kanya na may dalang-dalawang kopita ng alak. I must admit, she's good.
Her proposal was brilliant. Kinuha ni Kalasag ang kopita. It was the best proposal submitted. That's all there is to it. Ngumiti si Marahuyo, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Of course, darling. Strictly business, pero hindi mo nabanggit na magkakilala pala kayo. An old friend? An acquaintance from a long time ago? Maikling sagot ni Kalasag. Umiiwas sa tingin nito. Alam niya ang laro ni Marahuyo. Bawat tanong nito ay may nakatagong patibong. An acquaintance? Inulit ni Marahuyo. Dahan-dahang umiinom mula sa kanyang kopita. The way she looked at you. It didn't seem like a simple acquaintance. There's history there. Am I right? Humigpit ang hawak ni Kalasag sa kanyang baso. Tensyon. Ito ang laging dala ni Marahuyo. Ang walang katapusang hinala. Marahuyo, let's not make a big deal out of this. She won the bid. We will work with her professionally. End of story. Okay? Sabi nito. Itinaas ang dalawang kamay na parang sumusuko. If you say so. Ngunit alam ni Kalasag na hindi yun ang katapusan. Sa isip ni Marahuyo, iyon pa lang ang simula. Kinabukasan, ang pulong sa pagitan lamang nilang dalawa, ni Luningning, ay mas lalong nakakabingi. Ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa badyet, sa listahan ng mga imbitado, sa tema ng selebrasyon, lahat ay tungkol sa trabaho. Ngunit ang bawat salitang hindi nila binibitawan ay mas mabigat kaysa sa mga salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Pinapanood niya kung paano nito ipaliwanag ang bawat detalye ng kanyang plano. Mahusay ito, matalino, may alab sa kanyang trabaho. Ito ang babaeng nakita niya noon pa man, ngunit ngayon ay mas hinog na, mas pinatibay ng panahon. Ngunit ang bawat ngiti nitong profesional, ang bawat pag-iwas ng tingin ay parang isang sampal sa kanya. Mas gugustuhin pa niyang sigawan siya nito, sumbatan, kaysa sa malamig na pakikitungong ito. Isang hapon, kailangan niyang mag-abot ng ilang mahahalagang dokumento na hindi maaring ipadala sa email. Nag-alangan siya, ngunit pinilit ang sarili. Ito ang pinakamabilis na paraan. Nagmaneho siya papunta sa opisina ng Sinag Creative Solutions. Ang opisina nito ay malayo sa karangyaan ng Montalban Tower. Maliit lang ito, ngunit maliwanag at puno ng buhay. Ang mga pader ay may mga makukulay na disenyo. May mga halaman sa bawat sulok. Mainit ang pakiramdam, personal, taliwas sa malamig at walang kaluluwang mundo niya. Mr. de Montalban, bati ni Luningning, halatang nagulat sa kanyang pagdating. You could have sent a courier. It's fine, I was on my way home. Pagsisinungaling niya. These need your immediate signature. Okay, sandali lang. Kukunin ko lang ang mga file na may kaugnayan dito. Sabi nito at pumasok sa isang maliit na silid. Naiwan siyang mag-isa. Ang mga mata niya ay nagsimulang maglibot. May isang whiteboard na puno ng mga ideya. May isang mug na may nakasulat na World's Best Mama at sa ibabaw ng kanyang mesa, sa gitna ng mga papeles, may isang simpleng silver na picture frame. Isang kuryosidad ang nagtulak sa kanya palapit. Nasa larawan ang isang masayang eksena. Si Luningning, nakangiti ng malapad, yakap-yakap ang dalawang bata sa isang beach. Isang batang babae na may matamis na ngiti at isang batang lalaki na may seryosong mukha ngunit may kislap sa mga mata. Masaya sila. Kumpleto. Pero hindi yun ang nagpatigil sa paghinga ni Kalasag. Ang batang lalaki. Ang mga mata nito. Ang paraan ng pagngiti nito na bahagyang nakatagilid. Ang maliit na nunal sa ibaba lamang ng kaliwang mata nito. Para siyang nakatingin sa sarili niyang litrato noong bata pa siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang litrato. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Hindi maaari. 7 taon na. Sinabi niyang, inutusan niya siyang, here are the files. Ang boses ni Luningning ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakita siya nito, hawak-hawak ang larawan ng kanyang pamilya. Ang ngiti sa mukha nito ay biglang naglaho
Napalitan ng pagkatakot at gulat, ibinaba ni Kalasag ang kanyang tingin mula sa mga mata ni Luning Niningning pabalik sa larawan at pagkatapos ay muli sa kanya. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat. Walang salita ang namagitan sa kanila. Tanging ang katotohanan na unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan. Sa isang boses na halos hindi niya makilala, nanginginig at puno ng pag-aalinlangan, nagtanong siya, "Sinong mga batang to? Sinong mga batang to?" Ang tanong ni Kalasag ay lumabas na parang isang bulong, ngunit para kay Luningning, umalingaw-ngaw ito sa buong silid na parang isang malakas na kulog. Ang pagkatakot na unang gumuhit sa kanyang mukha ay agad napalitan ng isang anyo ng depensa. Mabilis niyang kinuha ang picture frame mula sa kamay ni Kalasag. "Pamangkin ko," mabilis niyang sagot. Ang boses ay matigas, ngunit may bahagyang panginginig na hindi niya maitago. Itinalikod niya ang frame sa ibabaw ng mesa. "They're my sister's kids. Wala na sila rito? Nasa probinsya." Isang kasinungalingan, isang manipis na pader na agad niyang itinayo sa pagitan nila. Ngunit alam nilang pareho na ang pader na yon ay gawa lamang sa babasaging salamin. Pinakatitigan siya ni Kalasag. Ang pagtataka sa mga mata nito ay unti-unting napalitan ng isang matinding pagdududa. Hindi ito naniwala. Nakikita niya sa paraan ng pag-igting ng panga nito, sa paraan ng paniningkit ng mga mata nito, na para bang sinusubukan nitong basahin ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. "Hindi ko alam na may kapatid ka," sabi ni Kalasag. Ang boses ay mababa at puno ng diin. "Marami kang hindi alam tungkol sa akin, Mr. de Montalban," sagot ni Luningning. Ipinipilit ang formalidad sa pagitan nila. "Now, if you'll excuse me, I need to review these documents." Hindi gumalaw si Kalasag. Nanatili itong nakatayo roon, isang nagbabantang presensya sa loob ng kanyang maliit na opisina. Ang tensyon ay halos masasalat sa hangin. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, tumango ito. Nang dahan-dahan, kinuha ang mga dokumentong kailangan niyang pirmahan at walang imik na umalis. Ngunit ang pag-alis niyang iyon ay hindi nagdulot ng kapayapaan kay Luningning. Bagkus, ito ang nagsimula ng isang bagyo. Alam niya, nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na hindi iyon ang katapusan. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Kinabukasan, ang bawat tunog ng telepono, ang bawat pagbukas ng pinto ng opisina ay nagdudulot sa kanya ng matinding kaba. Pinilit niyang maging normal. Pinilit niyang ituon ang sarili sa trabaho, sa pag-aalaga, sa kanyang mga anak. Ngunit sa gabi, kapag ang dalawa ay mahimbing nang natutulog, haharap siya sa salamin at tatanungin ang sarili, hanggang kailan? Hanggang kailan niya kayang itago ang katotohanan? Hindi niya kinailangang maghintay ng matagal para sa sagot. Isang gabi, pagkatapos niyang ihatid si Yaya Paya sa sakayan, nagmaneho siyang mag-isa pauwi. Ang gabi ay tahimik. Ngunit pagliko niya sa kanto ng kanilang subdivision, isang pamilyar na itim na kotse ang nakaharang sa kanyang daan. Bumaba ang bintana nito. Si Kalasag. Ang puso ni Luningning ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Wala siyang nagawa, kundi ihinto ang kanyang sasakyan. Bumaba si Kalasag. Ang muka ay hindi maipinta. Walang emosyon. Seryoso. May dala itong isang brown envelope. Lumabas si Luningning ng kanyang kotse. "Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira?" "Hindi mahirap alamin kung gugustuhin ko, Luningning," sabi nito. Ang pagtawag sa kanyang pangalan ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. "Kailangan nating mag-usap." "Wala tayong dapat pag-usapan," matigas niyang sagot. "Meron," giit nito. Isang hakbang palapit sa kanya. "Meron tayong dapat pag-usapan tungkol sa kanila." Mula sa envelope, inilabas ni Kalasag ang 2 piraso ng papel. Kahit sa dilim ng gabi,
Kitang-kita ni Luningning kung ano ang mga yon. Kopya ng birth certificate ni Daloy at Huni. Ang mga pangalan nila ay malinaw na nakasulat at sa espasyo para sa pangalan ng ama, blanco. Nag-imbestiga ka, sabi ni Luningning. Hindi isang tanong kundi isang pag-amin. Ang boses niya ay puno ng hinanakit. Pinahanap mo sila. Kailangan kong malaman ang totoo. Ang boses ni Kalasag ay tumaas na rin. Ang kalmadong maskara nito ay nagsimulang mag-crack. That boy. Kamukhang kamukha ko siya, Luningning. At ang birth date nila. September. Eksaktong 9 na buwan pagkatapos ng huli nating pagkikita. Napalunok si Luningning. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit na 7 taon niyang kinimkim ay sumabog na parang isang bulkan. Bakit Kalasag? Anong pakialam mo ngayon? Sigaw niya, ang boses ay basag. Anong karapatan mong magtanong tungkol sa kanila ngayon? Nasaan ka noong kailangan kanila? Nasaan ka noong mag-isa akong pinagdadaanan ng lahat? Nasaan ka noong ipinaglalaban ko ang buhay nila? Luningning. Huwag mong sabihing hindi mo alam. Putol niya. Dahil alam mo at pinili mong talikuran kami. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang alon. Ang takot, ang pag-iisa, ang sakit ng kanyang pagmamakaawa. Hindi na niya napigilan ang sarili. Oo, sigaw niya. Ang mga luha ay tuluyan nang bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salita ay may kasamang pait at sakit. Oo, anak mo sila. Sila ang kambal na gusto mong ipatanggal noon. Sila ang pagkakamali na gusto mong burahin para lang sa pangarap mo, para sa pangalan mo. Sila ang mga anak mo, Kalasag. Ang pagsabog ng katotohanan ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang kanyang mga hikbi at ang malakas na hangin ng gabi. Si Kalasag ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang mga papel ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay at nilipad ng hangin. Ang mukha niya ay blangko, puno ng pagkabigla. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kanya, ngunit tila ba hindi siya nakikita? Tila ba ang buong mundo niya, ang mundong binuo niya sa pundasyon ng kasinungalingan at paglimot, ay gumuho sa isang iglap? 7 taon. 7 taon siyang nabuhay sa pagkakasala ng isang desisyon, ngunit ang katotohanan ay mas masakit pa. Hindi lang isang buhay ang kanyang tinalikuran. 2. 2 buhay na ngayon ay nakatayo sa isang lugar sa mundong ito. 2 piraso ng kanyang sarili na hindi niya alam na umiiral. Ang mga salitang anak mo sila ay parang isang bombang sumabog sa perpektong mundo ni Kalasag de Montalban. Umuwi siya sa kanyang penthouse na parang isang kaluluwang nawawala sa sariling katawan. Ang bawat sulok ng malawak at mamahaling espasyo ay sumisigaw ng kanyang tagumpay. Mga painting na nagkakahalaga ng milyon, mga kasangkapang gawa ng mga kilalang taga-disenyo, at isang tanawin ng kumikinang na syudad ng tagpuan. Ngunit ngayong gabi, lahat ng ito ay walang halaga. Ang kanyang tahanan ay isa lamang malaking kahon, malamig at walang buhay. Nagsalin siya ng isang mamahaling whiskey sa isang kristal na baso. Ngunit ang init ng alak ay hindi sapat para pawiin ang lamig na bumabalot sa kanyang pagkatao. Umupo siya sa dilim, hinahayaang ang mga alaala, at ang katotohanang isinampal sa kanya ni Luningning ay paulit-ulit na maglaro sa kanyang isipan. Daloy at Huni. Mayroon siyang anak na lalaki. Mayroon siyang anak na babae. Ang batang lalaki sa litrato, ang mga mata nito, ang seryosong mukha, para niyang tinitingnan ang isang multo ng kanyang sariling pagkabata. At si Huni, nakikita niya ang ngiti ni Luningning dito, napapikit siya ng mariin. Ang pagsisisi ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Bumalik sa kanya ang eksena 7 taon na ang nakalipas.
ang kanyang malamig na boses, ang kanyang kaduwagan. Tapusin mo na yan, Liana. It's for the best. For the best? Bulong niya sa kawalan. Anong best doon, Kalasag? Anong best doon, duwag ka? Ibinagsak niya ang kanyang baso sa sahig. Nagkalat ang bubog at ang amoy ng alak, ngunit hindi niya ito ininda. Ang sakit na nararamdaman niya sa loob ay mas matindi pa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap ang numero ni Luningning. Anong sasabihin niya? Anong salita ang sapat para punan ang 7 taong pagkukulang? Nag-type siya ng mensahe. Luningning, please, mag-usap tayo. Sinend niya. Walang sagot. Nag-type siyang muli. I'm sorry, alam kong hindi sapat. Pero parang awa mo na. Kausapin mo ako. Sinend niya. Ilang minuto, 1 oras ang lumipas. Ang tanging bumalik ay isang nakabibinging katahimikan. Tinawagan niya ito. 1 ring, 2, 3. Pagkatapos ay ibinaba nito. Tinawagan niyang muli. Diretso na sa voicemail. Hinarang na siya nito. Isinandal niya ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng kanyang bintana. Ang dakilang si Kalasag de Montalban, ang CEO na kayang pabilugin ang ulo ng mga pinakamahuhusay na negosyante, ay walang magawa. Sa isang iglap, lahat ng kanyang kapangyarihan ay walang silbi. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Ang isip niya ay wala roon. May isang lugar lang siyang gustong puntahan. Isang lugar na alam niyang hindi siya karapat-dapat na tapakan. Nakatayo siya sa tapat ng isang eskwelahan, sa kabilang kalye, nakasandal sa kanyang kotse na parang isang anino. Maya-maya pa, tumunog ang bell. Nagsimulang maglabasan ang mga bata, nagtatawanan, naghahabulan. Hinanap siya ng kanyang mga mata at pagkatapos nakita niya sila. Magkahawak kamay silang lumabas ng gate kasama ang isang babaeng nakilala niyang si Yaya Paya. Si Huni ay masayang nagkukwento habang si Daloy naman ay tahimik na naglalakad sa tabi nito. Ang itsura ay seryoso. Pinagmamasdan ng lahat. Napako ang tingin ni Kalasag kay Daloy. Ganoon na ganoon siya noong bata. Tahimik. Palaging nagmamasid. Nakita niyang may kumuha ng laruan ni Huni. Bago pa man makasigaw ang kapatid, hinarang na ito ni Daloy at kinausap ang batang lalaki. Isinauli nito ang laruan. Isang maliit na tagapagtanggol. Isang ngangiti ang sumilay sa labi ni Kalasag. Isang ngangiting hindi niya namalayang nabuo. Puro at walang bahid ng pagkukunwari. Ang kanyang anak. Ang kanyang anak na lalaki ay isang maliit na tagapagtanggol. At si Huni, nakikita niya itong ngumiti ng malapad sa kapatid. Isang namnangiting nagliwanag sa buong paligid. Ang ngiti ni Luningning. Isang bagay ang gumalaw sa loob niya. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Isang damdaming mas malakas pa sa ambisyon, mas mahalaga pa sa yaman. Isang matinding pangungulila. Isang matinding pagmamahal. Doon, habang nakatayo sa di kalayuan, pinapanood ang 2 buhay na dapat ay bahagi ng kanya. Ang mga luha ay nagsimulang mamasa sa kanyang mga mata. Ang unang patak ng luha ng isang lalaking 7 taong itinago ang lahat ng kanyang damdamin sa likod ng isang maskara ng bakal. Napagtanto niya kung ano ang kanyang sinayang. Hindi lang ang unang salita nila, hindi lang ang kanilang unang mga hakbang. Ang sinayang niya ay ang 7 taon ng pagiging isang ama. Kinagabihan, hindi na niya napigilan ang sarili. Ang pagpapadala ng mensahe ay hindi sapat. Ang pagtawag ay kulang. Kailangan niyang makita si Luning Niningning. Kailangan niyang sabihin dito ang lahat ng bumabagabag sa kanyang dibdib. Nagmaneho siya papunta sa bahay nito. Dala ang isang maliit na pag-asang sana, kahit konti, ay pakinggan siya nito. Huminto siya sa tapat ng gate nila. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay bukas, nagpapahiwatig ng init at buhay sa loob. Isang bagay na wala sa kanyang sariling tahanan. Huminga siya ng malalim at nag-doorbell. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Luningning,
Nakasuot lang ito ng simpleng pambahay na damit. Ang buhok ay nakatali. Ang gulat sa mukha nito ay agad na palitan ng galit. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig niyang tanong. "Ning, parang awa mo na," sabi ni Kalasag. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. "Kailangan nating mag-usap. Hindi sa telepono. Hindi sa text. Harapan." "Umalis ka na, Kalasag. Baka makita ka pa ng mga bata," sabi nito. Lumingon sa loob ng bahay. "Kahit 5 minuto lang, hayaan mo lang akong magpaliwanag." Pagmamakaawa niya. "Magpaliwanag." Mapait na tumawa si Luningning. "Anong ipapaliwanag mo? Ang 7 taon. Baka abutin tayo ng umaga." "Alam ko," mahinang sagot ni Kalasag. "Alam kong wala akong karapatan, pero nakita ko sila kanina, Ning. Nakita ko ang mga anak natin." Ang pag-amin niyang iyon ay nagpatigil kay Luningning. Ang galit sa kanyang mga mata ay bahagyang napalitan ng sakit. Gusto ko lang makilala sila," dugtong ni Kalasag. Ang kanyang boses ay halos mabasag na. "Hayaan mo lang akong maging parte ng buhay nila. Kahit anong paraan, kahit anong ipagawa mo, tatanggapin ko. Hayaan mo lang akong bumawi. Hayaan mo lang akong makilala sila." Ang bawat salita niya ay sinsero. Ang bawat salita ay galing sa isang pusong ngayon lang natutong magsisi. Ngunit para kay Luningning, ang mga salitang iyon ay dumating ng 7 taong huli. Ang sugat na nilikha niya ay masyadong malalim para maghilom sa isang gabi lang ng pagsusumamo. Tinitigan siya ni Luningning. Ang kanyang mga mata ay malamig at desidido. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umiling. "Wala kang karapatan." At sa mga salitang iyon, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Iniwan si Kalasag sa labas, mag-isa sa dilim. Kaharap ang isang pintuang nagsasara, hindi lang sa kanya, kundi sa isang buhay na ngayon niya lang gustong angkinin. Isinara ni Luningning ang pinto, ngunit ang imahe ni Kalasag, nakatayo sa dilim, ang mga mata ay puno ng isang sakit na ngayon niya lang nakita ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Sumandal siya sa pinto, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang tibay na ipinakita niya sa harapan nito ay unti-unting gumuho ngayong mag-isa na lang siya. "Wala kang karapatan." Binitawan niya ang mga salitang iyon na parang isang hatol. Ngunit habang naririnig niya ang papalayong tunog ng sasakyan ni Kalasag, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Tama ba ang ginawa niya? Sa mga sumunod na araw, ang buhay ay bumalik sa dati, sa ibabaw lamang. Hinahatid niya ang mga anak sa eskwela, pinapatakbo ang kanyang kumpanya, at umuuwi sa isang bahay na puno ng tawanan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, may isang bagong tensyon. Ang pagpapakita ni Kalasag ay parang isang batong ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon nito ay patuloy na umaabot sa pampang ng kanyang pinakaiingatang mundo. Isang gabi, habang tinutulungan niya si Daloy sa kanyang takdang aralin sa pagguhit, isang simpleng tanong ang bumasag sa kanyang katahimikan. "Mama," sabi ng kanyang anak habang kinukulayan ng isang pamilya sa kanyang papel. Mayroon itong nanay, tatay, at 2 anak. Yung daddy ni Leo, siya yung laging sumusundo sa kanya sa school. Bakit po si Yaya Paya lang ang laging sumusundo sa amin? Natigilan si Luningning. Ang krayolang hawak niya ay huminto sa ere. Tinitigan niya ang kanyang anak. Ang seryosong mukha nito. Ang mga matang puno ng inosenteng pagtataka. "Ito na." Ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan. Pinilit niyang ngumiti. "Kasi anak, si Mama ay sobrang busy sa work. Kaya si Yaya Paya ang tumutulong sa atin. Swerte nga tayo, di ba?" Tumango si Daloy, ngunit hindi ito kumbinsido. Itinuro nito ang lalaking iginuhit niya. "Saan po ang papa natin?" Ang puso ni Luningning ay parang piniga. Anong isasagot niya?
Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay nahihirapang unawain? Ang papa ninyo, malayo siya anak. Nagtatrabaho siya sa isang malayong lugar. Isa na namang kasinungalingan. At sa bawat kasinungalingang lumalabas sa kanyang bibig, pakiramdam niya ay lalo niyang nilalason ang mundong binuo niya para sa kanila. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang kambal, natagpuan siya ni Yaya Paya na nakaupo sa sala, tulala at nakatingin sa kawalan. May problema ba anak? Malambing na tanong ng matanda. Umupo sa tabi niya. Hindi nakasagot si Luningning. Sa halip, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang tumulong. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng matanda, tulad ng isang batang naghahanap ng kanlungan. Nagtanong na si Daloy, Yaya. Hikbi niya. Hinahanap na niya ang papa niya. Hindi ko alam ang isasagot ko. Galit na galit ako kay Kalasag. Pero paano ko ipagkakait sa mga anak ko ang isang bagay na karapatan naman nila? Hinaplos ni Yaya Paya ang kanyang likod. Naiintindihan ko ang galit mo, Ning. Walang ina ang hindi magagalit sa ginawa niya. Pero ang mga bata, iba ang puso ng mga bata. Huminga ng malalim ang matanda bago magpatuloy. Anak, ang galit. Lilipas. Pwedeng humupa. Pwedeng patawarin. Pero ang pangungulila ng bata sa ama, habang buhay yan. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Luningning. Ang karunungan sa boses ni Yaya Paya ay isang paalala na ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa kanya at sa sakit na idinulot ni Kalasag. Ito ay tungkol sa hinaharap ng dalawang inosenteng bata. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang mamahaling restaurant, si Marahuyo Roses ay nawawalan na ng pasensya. Kanina pa niya hinihintay si Kalasag para sa kanilang hapunan, ngunit isang text lang ang natanggap niya. Something came up. Can't make it. Ito na ang pangatlong beses sa linggong ito. Ang mga biglaang pagkansela. Ang madalas na pagiging wala sa sarili ni Kalasag. Ang mga lihim na tawag sa telepono. Alam ni Marahuyo na may mali. At ang hinala niya ay may isang pangalan. Luningning. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero. Kumusta? Malamig niyang tanong. May nahanap ka na ba? Opo, ma'am. Sagot ng boses sa kabilang linya. Isang pribadong investigador. Palaging wala sa opisina si Mr. De Montalban nitong mga nakaraang araw. At ang sasakyan niya, 3 beses ko nang namataan malapit sa isang elementary school sa Baryo Silangan. Kumunot ang noo ni Marahuyo. Anong ginagawa niya roon? Hindi ko po sigurado, ma'am. Pero magpapadala po ako ng mga litrato sa email ninyo ngayon din. Pagkababa ng telepono, agad na nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang bagong email. Binuksan niya ito. Ang unang litrato ay isang long shot. Si Kalasag, nakasandal sa kanyang kotse sa kabilang kalye ng isang paaralan. Ang mga susunod na litrato ay mas malinaw. Ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang direksyon, puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Marahuyo kailanman, isang halo ng lungkot at matinding pangungulila. At ang huling 2 litrato, 2 bata, isang lalaki at isang babae, magkahawak kamay na tumatawid sa kalsada. At ang pinakahuling kuha, si Kalasag, nakatingin sa 2 bata na may luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Humigpit ang hawak ni Marahuyo sa kanyang telepono. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa screen. Ang batang lalaki. May hawig ito kay Kalasag. Ang galit at selos ay parang apoy na sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaang may sumira sa kanyang mga plano. Mabilis niyang pinindot ang isa pang numero sa kanyang telepono. Isang taong matagal na niyang pinagkakatiwalaan sa mga maruruming laro. I think it's time we speed things up, sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig at kasing talim ng yelo. I want everything you have on Luningning Paredes.
Ang lason ay kumalat sa pagsikat ng araw. Hindi ito isang kemikal na nakamamatay, kundi isang lason na mas masahol pa. Isang kwentong binuo mula sa kalahating katotohanan at buong kasinungalingan, idinisenyo para sirain ang isang pangalan. Nagising si Kalasag sa isang tawag mula sa kanyang PR head. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. "Sir, you need to see this." Isang link. Yun lang ang ipinadala nito. Sa isang pag-click, bumungad sa kanya ang isang artikulo mula sa isang kilalang gossip blog. Isang blog na may kakayahang magsimula ng sunog sa buong industriya. Ang headline ay malaki at mapanira. Gold digger on the rise? CEO ng Montalban Holdings, target ng isang single mother na ginamit ang anak bilang pain. Ang dugo ni Kalasag ay nagyelo. Nanginginig niyang iniscroll ang pahina. Naroon ang litrato ni Luningning, isang kuha mula sa kanyang business profile. Sa tabi nito ay isang litrato niya. At sa ibaba, isang malabong litrato ng dalawang bata, sina Huni at Daloy, na kuha mula sa malayo. Ang artikulo ay puno ng mga pahiwatig. Isang dating kakilala na biglang lumitaw. Isang biglaang proyekto. Isang babaeng may kahina-hinalang motibo na ginagamit ang mga kawawang anak para makapasok sa buhay ng isang bilyonaryo. Ang bawat salita ay isang patak ng lason. Ang bawat pangungusap ay isang punyal na direktang itinarak sa puso ni Luningning. Hindi bulong niya. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Luningning, mag-isang haharapin ang mundong humuhusga sa kanya. Tinawagan niya ito. Walang sagot. Tinawagan niyang muli. Diretso na sa voicemail. Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Marahuyo, parang isang bagyo. Nagmaneho siya papunta sa kondo nito. Hindi na siya nag-abalang kumatok. Ginamit niya ang sarili niyang susi. Naabutan niya itong nagkakape sa balkonahe, kalmado at elegante. "Ikaw ba ang may gawa nito?" tanong niya. Walang paligoy-ligoy, ipinakita ang artikulo sa kanyang telepono. Nagkunwari itong nagulat. Tiningnan nito ang screen, ang kanyang mga mata ay lumaki. "Oh my God, Sal! Anong kalokohan to? This is horrible." "Sagutin mo ako, Marahuyo. Ikaw ba ang nagpakalat nito?" Mariin niyang tanong. Biglang namuo ang mga luha sa mga mata ni Marahuyo. Ang perpektong pag-arte ng isang biktima. "How could you even ask me that? Paano mo naiisip na kaya kong gawin ang isang bagay na ganito kababoy? I'm your fiancé. Dapat ako ang kakampi mo." Nag-iwas ng tingin si Kalasag. Ang galing nitong magkunwari ay nakakakilabot. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, may sinabi itong nagpatibay sa kanyang hinala. Maybe she did this herself," bulong nito. "Para makuha ang simpatya mo, para masira tayo." Hindi iyon si Luningning. Hindi siya ganyang klaseng tao. Mariing sabi ni Kalasag. "At paano ka nakakasiguro?" hamon ni Marahuyo. "Kilala mo pa ba siya, Sal? O baka naman ang kilala mo lang ay ang babaeng gusto mong paniwalaan?" Umalis si Kalasag na mas gulong-gulo pa. Kung hindi si Marahuyo, sino? Sino ang may kapangyarihan at motibo para gawin ito? At doon, isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya. May isa pa. Isang taong mas makapangyarihan pa kaysa kay Marahuyo. Ang susunod niyang destinasyon, ang opisina ng kanyang ama. Naabutan niya si Luzon de Montalban na nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa, kalmadong nagbabasa ng dyaryo na para bang isang normal na araw lang. "Anong ginawa niyo?" tanong ni Kalasag. Isinara ang pinto sa likuran niya. Hindi nag-angat ng tingin ang kanyang ama. "Magandang umaga rin sa'yo, anak." "Alam niyo ang tinutukoy ko," sabi ni Kalasag. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ang artikulo, ang paninira kay Luningning. "Kayo ba ang may kagagawa nito?" Dahan-dahang ibinaba ni Luzon ang dyaryo.
Tinitigan siya nito. Ang mga mata ay malamig at walang emosyon. May mga bagay na kailangang gawin para protektahan ang pamilya. Isang pag-amin, walang pagtanggi, walang pagsisisi. Proteksyon? Hindi makapaniwalang tanong ni Kalasag. Siniraan niyo ang isang inosenteng tao, ang ina ng mga apo ninyo. Anong klase yang proteksyon? Sila ay isang pagkakamali. Matigas na sabi ni Luzon, tumatayo. Isang pagkakamali na dapat ay matagal mo nang tinapos. Ginagawa ko lang kung ano ang dapat para protektahan ang pangalan natin, ang legasya na ipapamana ko sa'yo. Wala akong pakialam sa legasya, sigaw ni Kalasag. Sa unang pagkakataon ay sinasagot ang kanyang ama. Tao siya pa, may mga anak ako sa kanya. At dahil doon, mas lalo siyang naging panganib. Walang awa na sabi ni Luzon, aayusin ko ang problemang ito, Kalasag, sa ayaw at sa gusto mo. Nanginig sa galit si Kalasag. Ang taong nasa harapan niya, ang kanyang ama, ay isang halimaw na nakasuot ng mamahaling damit. Tumalikod siya, hindi na makatagal sa malamig na presensya nito. Dali-dali siyang nagmaneho papunta sa bahay ni Luningning. Kailangan niya itong makita. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang sabihin dito na aayusin niya ito. Ngunit pagdating niya sa kanto ng kanilang kalye, napapreno siya. Ang lugar ay puno ng mga van ng media. Mga reporter na may dalang kamera at mikropono na nag-aabang sa labas ng gate ni Luningning na parang mga buwitreng naghihintay sa kanilang biktima. Napahampas siya sa manibela. Huli na siya. Ang lason ay kumalat na. Ang pinsala ay nagawa na. Habang pinapanood niya ang kaguluhan mula sa malayo, isang pamilyar na itim na sasakyan ang dumaan sa gilid. Huminto mismo sa tapat ng gate. Bumukas ang pinto at bumaba si Luzon de Montalban, arogante at puno ng kapangyarihan. Agad siyang pinagkaguluhan ng media, ngunit iwinaksilang sila ng kanyang mga bodyguard. Naglakad ito papunta sa gate. Ilang sandali pa, bumukas ito. Pumasok ang kanyang ama. Sa loob, naabutan ni Luzon si Luningning sa sala. Ang muka ay pagod at puno ng sakit. Walang paligoy-ligoy. Inilapag nito sa mesa ang isang checkbook at isang pluma. Pirmahan mo ito, utos nito. Isulat mo kung magkano ang gusto mo. Tiningnan ni Luningning ang tseke. Pagkatapos ay ang lalaking nasa harapan niya. At ano ang kapalit? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ngumiti si Luzon, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Layuan mo ang anak ko at ang mga apo ko, o sisirain ko ang buong buhay mo. Ito pa lang ang simula. Miss Paredes, maniwala ka sa akin. Ang alok ni Luzon de Montalban ay nakalatag sa mesa sa pagitan nila. Isang blangkong tseke. Isang solusyon, isang insulto, ang sagot sa lahat ng problema, ayon sa mundo ng mayayaman. Para sa kanila, lahat ay may presyo. Ang katahimikan, ang mga sekreto, ang buhay ng tao. Tinitigan ni Luningning ang papel na yon. Pagkatapos ay nag-angat siya ng tingin kay Luzon. Sa isang iglap, ang takot na nararamdaman niya kanina ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas dalisay at mas mapanganib. Ang galit ng isang ina. Ang buhay ng mga anak ko, sabi niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na parang bakal, ay hindi nabibili. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke. Sa harapan mismo ng matandang de Montalban, pinunit niya ito sa 2, pagkatapos ay sa 4, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Umalis na po kayo sa pamamahay ko, sabi niya. Itinuro ang pinto. Ang mukha ni Luzon ay nagdilim. Ang pagkukunwaring kabaitan ay naglaho. You will regret this, Miss Paredes. Mark my words. Mas pagsisisihan ko kung ipagkakanulo ko ang mga anak ko. Matatag niyang sagot. Nang makaalis si Luzon at ang media ay napagod ng maghintay, ang katahimikan na bumalot sa bahay ni Luningning
ay mas nakakabingi pa kaysa sa ingay kanina. Nagsimulang magdatingan ang mga tawag. Ang una ay mula sa pinakamalaki niyang kliyente. Kinakansela ang kanilang kontrata dahil sa iskandalo. Sumunod ang isa pa at isa pa. Ang Sinag Creative Solutions, ang kumpanyang binuo niya mula sa dugo, pawis at luha, ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Napaupo siya sa sahig, sa gitna ng kanyang sala. Ang tibay na ipinakita niya kay Luzon ay parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Ngayon, ang natira na lang ay ang kawalan ng pag-asa. Paano na sila? Paano niya bubuhayin ang kanyang mga anak? Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. At doon, sa katahimikan ng kanyang nagibang mundo, humagulgol siya. Hindi dahil sa mga nawalang kliyente o sa nasirang reputasyon. Umiyak siya dahil sa kawalang katarungan. Umiyak siya dahil ang kasalanan ng ibang tao ay ipinapataw sa kanya. Umiyak siya dahil sa takot na baka isang araw, kunin din sa kanya ang nag-iisang yaman niya, sina Huni at Daloy. Sa loob ng kanyang silid, niyakap niya ang kanyang natutulog na mga anak. Hinaplos niya ang buhok ni Huni. Hinalikan ang noo ni Daloy. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang dahilan para lumaban. Ngunit ngayong gabi, pakiramdam niya ay naubos na siya. Pakiramdam niya ay gusto na niyang sumuko. Samantala, nasaksihan ni Kalasag ang pag-alis ng kanyang ama. Naghintay siya hanggang sa ang huling van ng media ay umalis bago siya naglakas loob na lumapit. Kumatok siya sa pinto, ngunit walang nagbukas. Alam niyang nasa loob si Luningning. Alam niyang ayaw siya nitong makita. At sino ba siya para pilitin ito? Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ang kanyang kaduwagan, ang nagsimula ng sunog na ngayon, ay tumutupok sa buhay ni Luningning. Bumalik siya sa kanyang kotse at tinawagan ang kanyang sekretarya. Call an emergency press conference for tomorrow morning. No, don't ask why, just do it. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya tinawagan ang kanyang ama o si Marahuyo para humingi ng payo. Hindi niya tinawagan ang kanilang mga abogado. Ito ay desisyon niya. Isang desisyon na dapat ay ginawa niya 7 taon na ang nakalipas. Kinabukasan, ang press conference ay puno ng mga nag-uusyosong reporter. Inaasahan nila ang isang pagtanggi, isang paghuhugas kamay mula sa CEO ng Montalban. Ngunit hindi iyon ang ibinigay ni Kalasag. Umakyat siya sa entablado. Ang muka ay seryoso. Walang-walang ngiti, walang pagkukunwari. I called you all here today, not to deny the rumors, but to set things straight. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang artikulong lumabas kahapon ay isang kasinungalingan. Isa itong maruming paninira sa isang taong walang ibang ginawa kundi ang maging isang mabuting ina. Nagulat ang mga reporter. Nagsimula silang magtanong ng sabay-sabay. Miss Luningning Paredes is a woman of integrity. Patuloy niya, hindi pinapansin ang ingay. She is a brilliant entrepreneur and a devoted mother. Ang anumang pagkakamali sa nakaraan ay hindi sa kanya, kundi sa akin. I was young, reckless, and a coward. I made a mistake, a grave one, and she has carried the burden of that mistake alone for 7 years. Hindi niya idinetalye ang lahat. Hindi niya binanggit ang tungkol sa mga bata. Iyon ay isang bagay na pribado. Ngunit ang kanyang pag-amin sa sarili niyang pagkakamali ay sapat na. I am asking all of you to leave her and her family in peace pagtatapos niya. Kung meron kayong gustong sisihin, ako na lang. I will take full responsibility and I will do everything in my power to protect her from any further harm. Pagkatapos noon, bumaba siya ng entablado. Iniwan ng isang silid na puno ng mga nabiglang mukha. Sa bahay pinapanood ni Luningning ang lahat sa telebisyon. Bawat salita ni Kalasag ay tumatagos sa kanyang puso. Ang lalaking nagsabi sa kanya noon na tapusin na ay ang siya ring lalaking nagsasabi ngayon sa buong mundo na ako ang may kasalanan. Ang kanyang pag-amin, ang kanyang paninindigan. Iyon ay isang bagay
na hindi niya inaasahan. Sa mansyon ng mga De Montalban, galit na pinatay ni Luzon ang telebisyon. Sa kondo ni Marahuyo, ibinato nito ang hawak na remote control sa pader. Pareho nilang napagtanto. Ang kalasag na sunod-sunuran ay wala na. Ngunit hindi pa tapos si Marahuyo. Mayroon pa siyang huling alas. Isang alas na siguradong wawasak hindi lang sa reputasyon ni Luningning, kundi sa kanyang kaluluwa. Kinagabihan, habang si Luningning ay nagsisimulang makaramdam ng isang munting sinag ng pag-asa, isang kumatok sa kanyang pinto, isang court server. May inabot itong isang makapal na brown envelope. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang mga legal na dokumento sa loob ay malinaw. Isang petisyon. Ang pamilyang De Montalban, sa pangunguna ni Marahuyo Rosas bilang concerned future stepmother, ay nagsampa ng kaso para sa sole custody ni Nahuni at Daloy, sa kadahilan ng si Luningning ay financially unstable and emotionally unfit para maging isang ina. Nabitawan ni Luningning ang mga papel. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang munting pag-asang naramdaman niya kanina ay biglang naging abo. Ito na. Ang pinakamatindi niyang kinatatakutan, hindi lang ang kanyang kumpanya, hindi lang ang kanyang pangalan, ang kanyang mga anak. Kukunin nila ang kanyang mga anak. Ang tawag ni Luningning ay dumating na parang isang kidlat sa kalagitnaan ng gabi. Ang boses niya sa kabilang linya ay hindi nagalit. Ito ay basag. Puno ng isang uri ng takot na hindi pa naririnig ni Kalasag dati. Kay Kalasag, hikbi nito. Yung mga anak ko. Kukunin nila ang mga anak ko. Napatayo si Kalasag mula sa kanyang pagkakaupo. Isang matinding lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa yelo. Anong ibig mong sabihin? Sinong kukuha sa kanila? Ang pamilya mo. Si Marahuyo. Nagsampa sila ng kaso. Paliwanag ni Luningning sa gitna ng kanyang mga hikbi. Custody. Sinasabi nilang hindi ako karapat-dapat na ina. Custody. Ang salitang yon ay tumama kay Kalasag na parang isang bala. Hindi pera, hindi kumpanya, hindi reputasyon, ang mga anak niya. Ang pinakamahalagang bagay na ngayon niya lang natagpuan ay nasa panganib na mawala. Pagkatapos ng tawag, isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang umapoy sa kanyang dibdib. Hindi ito ang galit na paimbabaw. Ito ay isang galit na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, ang galit ng isang ama. Marahuyo, biglang luminaw ang lahat, ang kanyang mga tanong, ang kanyang pag-aalala, ang paninira kay Luningning. Hindi lang ito simpleng selos, ito ay isang plano, isang masalimuot at masamang plano. Hindi lang ako ang gusto niya, napagtanto ni Kalasag. Gusto niyang angkinin ang mga anak ko. Gusto niyang maging ina sa mga tagapagmana ng Montalban. Ang realisasyong yon ang nagbago sa lahat. Hindi na siya ang Kalasag na naguguluhan at puno ng pagsisisi. Ngayon, siya ay isang taong may misyon. Kinabukasan, nagsimula siyang maghalongkat. Hindi sa mga papeles ng kumpanya, kundi sa nakaraan ni Marahuyo. May isang bagay na hindi tama. Naalala niya ang isang pag-uusap nila noon tungkol sa hinaharap, tungkol sa pamilya. Tuwing mababanggit ang pagkakaroon ng anak, mabilis nitong ibinabaling ang usapan. Palagi nitong sinasabi, darating din tayo dyan, darling. Let's focus on us first. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon, isang tawag sa isang pinagkakatiwalaang tao, isang malaking halaga ng pera. Sa loob ng ilang oras, nakuha niya ang sagot, isang folder na ipinadala sa kanyang email. Sa loob nito ay mga medical record, mga konsultasyon sa isang kilalang fertility clinic sa ibang bansa. Ang diagnosis ay malinaw at brutal. Primary infertility. Hindi ito maaaring magkaanak. Ikinuyom ni Kalasag ang kanyang kamao. Ang kasinungalingan, ang panloloko. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ngunit kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Kailangan niyang malaman kung paano nalaman ng kanyang ama ang tungkol sa kambal. May isang tao lang siyang alam
na kayang gawin ang ganoong klaseng maruming trabaho. Ang pribadong investigador na minsan na ring ginamit ni Marahuyo para sa mga bagay-bagay. Pinuntahan niya ang investigador sa maliit nitong opisina. Ang lalaalaki ay halatang kinabahan sa biglaang pagdating ng isang de Montalban. Magkano ang ibinayad sa iyo ni Marahuyo para sundan ako? Diretsong tanong ni Kalasag, naglapag ng isang sobrang puno ng pera sa mesa nito. Dodoblehin ko? Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Nanginginig na tiningnan ng lalaki ang pera, pagkatapos ay si Kalasag. Sa huli, bumigay ito. Pinahanap niya sa akin ang lahat tungkol kay Miss Paredes. Nang malaman niya ang tungkol sa kambal, siya mismo ang nagbigay ng impormasyon kay Don Luzon. Iyon na, ang huling piraso ng puzzle. Si Marahuyo ang ahas. Siya ang nagtaksil sa kanya. Siya ang nagsimula ng apoy. Gamit ang mga ebidensyang ito, nagtungo si Kalasag sa kondo ni Marahuyo. Bago siya pumasok, inilabas niya ang kanyang telepono at pinindot ang record sa voice memo app. Naabutan niya itong nagpipili ng damit na para bang walang anumang problema sa mundo. Sal, darling, what a surprise! Masayang bati nito. Kailangan nating mag-usap, Marahuyo. Sabi ni Kalasag, ang boses ay walang emosyon. Tungkol saan? Sa kaso? Huwag kang mag-alala. Ginagawa ko lang ito para sa'yo, para sa kinabukasan natin. Ang mga batang yon ay kailangang lumaki sa maayos na pamilya. Sabi nito, hinahaplos ang kanyang braso. Tinabig ni Kalasag ang kamay nito. Huwag mo akong hawakan. Nagulat si Marahuyo sa kanyang reaksyon. Sal, anong problema? Ang problema, Marahuyo, ay puno ka ng kasinungalingan. Sabi ni Kalasag, tinititigan ito ng diretso sa mata. Bakit hindi mo sinabi sa akin na hindi ka maaaring magkaanak? Ang kulay sa mukha ni Marahuyo ay biglang nawala. Ang kanyang nangiti ay naglaho. Anong pinagsasabi mo? Huwag ka nang magkaila, mariing sabi ni Kalasag. Alam ko na ang lahat. Ang fertility clinic, ang diagnosis. Bakit mo ito itinago? Ang pagkatakot sa mga mata ni Marahuyo ay napalitan ng galit. Dahil alam kong iiwan mo ako. Alam kong ang gusto mo ay isang tagapagmana. At alam ko na rin na ikaw ang nagsumbong kay Papa. Dugtong ni Kalasag. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Doon na. Wala na itong matatakbuhan. Ang maskara ng isang perpektong nobya ay tuluyang nalaglag. Isang tawang mapait at puno ng kabaliwan ang kumawala mula sa kanyang bibig. Oo, ako nga. Sigaw nito. Ang kanyang mukha ay nagbago. Puno ng galit at desperasyon. Ako ang gumawa ng lahat. Dahil dapat sa akin ang lahat ng yan. Ang posisyon bilang Mrs. de Montalban, ang yaman, ang pamilya. Dapat ako ang ina ng mga anak mo. Lumapit ito sa kanya. Dinuduro siya. Ginawa ko ang lahat para makuha ka, Kalasag. Pero ang luningning na yon, palagi siyang anino. Isang basura mula sa nakaraan. Kaya kung hindi ako pwedeng maging ina, aagawin ko ang mga anak niya. Sila dapat ang sa akin, sa akin. Ang pag-amin nito ay mas masahol pa sa inaasahan niya. Ang kasakiman nito ay walang hanggan. Tahimik na pinatay ni Kalasag ang recording sa kanyang bulsa. Nakuha na niya ang kailangan niya. Tumalikod siya. Saan ka pupunta? Sigaw ni Marahuyo. Hindi pa tayo tapos. Ako, sabi ni Kalasag, hindi lumilingon. Tapos na ako sa'yo. Paglabas niya ng gusali, hindi siya nagsayang ng oras. Ipinadala niya ang audio file sa iisang tao na kailangang makarinig nito, ang ina ng kanyang mga anak. Nag-type siya ng isang maikling mensahe. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi sa galit, kundi sa isang bagong damdamin, pag-asa. May pag-asa pa tayo. Magtiwala ka sa akin kahit sa huling pagkakataon. Ang hangin sa loob ng korte ay malamig at mabigat. Bawat upuan ay puno. Bawat mata ay nakatutok sa kanya. Para kay Luningning,
Ang silid ay parang isang koliseum at siya ang Kristiyanong ihahain sa mga leon. Sa kabila, sa kabilang panig, ay ang pamilyang de Montalban, makapangyarihan, mayaman, at kayang baluktutin ang katotohanan gamit ang pera. Pakiramdam niya ay nilalamon siya ng buo. Ang kanyang abogadong si Attorney Ruiz ay bumubulong ng mga salita ng pag-asa, ngunit hindi ito tumatagos. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nagsimulang magsalita ang abogado ng mga de Montalban. Siya ay matanda, matalas, at ang bawat salita niya ay idinisenyo para wasakin siya. Inilatag nito ang mga ebidensya, ang mga kinansilang kontrata ng Sinag Creative Solutions, ang kanyang bank statement na nagpapakitang halos wala na siyang ipon, ang pekeng artikulo na nagpinta sa kanya bilang isang desperadong babae. Your Honor, sabi ng abogado sa isang madramang tono, hindi namin kinukwestiyon ang pagmamahal ni Miss Paredes sa kanyang mga anak, ngunit ang pagmamahal ay hindi sapat. Paano niya bubuhayin ang 2 bata kung pati ang sarili niyang kumpanya ay hindi niya kayang isalba? Paano niya maibibigay ang isang estable at ligtas na kinabukasan na siyang kayang-kayang ibigay ng aking mga kliyente? Bawat salita ay isang suntok. Bawat paratang ay isang sampal. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na sila ang dahilan ng lahat ng ito. Ngunit wala siyang magawa kundi ang mapakuyom ng kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Pakiramdam niya ay talo na siya. Nang matapos ang panig nila, oras na para sa kanila. Tumayo si Attorney Ruiz. Your Honor, we have only one witness to call. Nagulat si Luningning. Hindi ito ang napag-usapan nila. The defense calls to the stand. Mr. Calasag de Montalban. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong korte. Nagkatinginan ng mga tao. Maging si Don Luzon at si Marahuyo ay nagulat. Ano ang ibig sabihin nito? Anong laro ito? Tumingin si Luningning sa direksyon ni Calasag. Tumayo ito. Inayos ang kanyang suit at naglakad papunta sa witness stand na may isang kalmadong determinasyon. Ang kanyang mga mata ay hindi tumingin kahit kanino. Hindi sa kanyang ama, hindi kay Marahuyo. Nakapako lamang ang mga ito sa kanya, kay Luningning. Nang makapanumpa ito, nagsimulang magtanong si Attorney Ruiz. Mr. de Montalban, totoo po ba na kayo ang ama ng kambal na sina Daloy at Huni Paredes? Opo, matatag na sagot ni Calasag. At bilang ama, bakit ninyo hahayaan na manatili ang kustodya sa kanilang ina? Gayong kaya nyo namang ibigay ang isang mas maginhawang buhay para sa kanila. Huminga ng malalim si Calasag. Dahil ang isang maginhawang buhay ay hindi sapat. Ang kailangan ng mga anak ko ay isang ina na lumaban para sa kanila. Isang ina na hindi sila sinukuan. Isang ina na tulad ni Luningning. At ano po ang masasabi ninyo sa akusasyon na si Miss Paredes ay emotionally unfit? Sa halip na sumagot, bumaling si Calasag sa hukom. Your Honor, may I present a piece of evidence, isang audio recording na magpapatunay kung sino talaga ang unfit sa aming lahat. Pumayag ang hukom. Isang maliit na speaker ang inilapit sa mikropono. At pagkatapos, ang boses ni Marahuyo, matinis, galit at puno ng kabaliwan, ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kung hindi ako pwedeng maging ina, aagawin ko ang mga anak niya. Sila dapat ang sa akin. Sa akin. Ang lahat ay natigilan. Nanlaki ang mga mata ng hukom. Ang mga reporter sa likod ay nagsimulang magbulungan. Tumingin ang lahat kay Marahuyo. Ang babae ay namutla. Ang kanyang mukha ay pununo ng pagkabigla at takot. Bigla itong napatayo at sumigaw. Hindi totoo yan. Kasinungalingan. Bago ito tuluyang himatayin at bumagsak sa sahig, naging magulo ang lahat. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Calasag. Your Honor, sabi niya, nakuha muli ang atensyon ng lahat. Hindi lang yan ang katotohanan na kailangang lumabas ngayon.
Tumingin siya sa kanyang ama, si Don Luzon, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagbabanta, ngunit hindi natinag si Kalasag. Ang ugat po ng lahat ng ito, pagpapatuloy niya, ay isang kasalanan na ako po ang may gawa. 7 taon na ang nakalipas. Bumaling ang kanyang tingin kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit at pagsisisi na ngayon lang nito ipinakita sa buong mundo. 7 taon na ang nakalipas, nalaman kong nagdadalang tao si Luningning at sa ilalim ng matinding panggigipit mula sa aking ama. Dito, tinitigan niya si Luzon ng diretso na nangakong sisirain ang kinabukasan naming pareho. Pinili ko ang aking karera. Pinili ko ang aking pangalan. Inutusan ko siyang tapusin ang pagbubuntis. Ako po, Your Honor, ang duwag. Ako ang nagkasala. Ang pag-amin ay parang isang bomba. Ang buong korte ay nabalot ng katahimikan. Sa araw na ito, sabi ni Kalasag, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit desidido. Sa harapan ninyong lahat, tinatalikuran ko ang lahat ng aking karapatan bilang tagapagmana ng Montalban Prime Holdings dahil walang yaman sa mundo ang makakatumbas sa 7 taon na ipinagkait ko sa aking mga anak. At sa huli, bumaling siyang muli kay Luningning. Ang buong mundo nila ay naglaho. Sila na lang dalawa ang naroon. Sa isang boses na basag at puno ng pagsisisi, sinabi niya ang mga salitang 7 taon nitong hinintay. Patawarin mo ako sa kaduwagan ko. Nag-utos ng recess ang hukom. Nagsigawan ang mga tao. Ngunit si Luningning ay hindi gumalaw. Nakatingin lang siya kay Kalasag, ang lalaking winasak ang kanyang buhay at ang siya ring lalaking isinakripisyo ang lahat para bigyan siya ng katarungan. Ang pader ng galit na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 7 taon ay unti-unting gumuho. Ang natira ay hindi na galit, hindi pa pagpapatawad. Isang bagay na mas komplikado, isang bagay na hindi niya mapangalanan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo ng mga de Montalban ay unti-unting humupa, ngunit ang mga epekto nito ay nanatili. Si Marahuyo Roses ay naglahong parang bula matapos ang hearing, dala ang kahihiyan. Si Don Luzon de Montalban naman, dahil sa pressure mula sa board at sa publiko, ay napilitang magretiro ng maaga. Ipinasa ang pamumuno ng Montalban Prime sa ibang kamay. At si Kalasag, tinupad niya ang kanyang salita. Tinalikuran niya ang lahat. Ang kanyang posisyon, ang kanyang penthouse, ang kanyang milyones. Nag-iwan lang siya ng sapat na trust fund para sa pag-aaral ng kambal sa hinaharap. Isang bagay na una niyang sinangguni kay Luningning. Hindi na siya ang makapangyarihang CEO. Ngayon, isa na lang siyang simpleng tao, nakatira sa isang maliit na apartment, nagtatrabaho bilang isang consultant sa isang maliit na kumpanya. Ngunit sa kabila ng pagkawala ng lahat ng kanyang yaman, may isang bagay siyang natagpuan, kapayapaan. Panalo si Luningning sa kaso. Ang Sinag Creative Solutions, dahil sa positibong publisidad na natanggap niya bilang isang inang palaban, ay hindi lang nakabangon, kundi mas lalo pang lumago. Ang mga kliyenteng dating umalis ay bumalik, at marami pang bago ang dumating. Naging simbolo siya ng katatagan para sa maraming kababaihan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nangyari sa korte o sa boardroom. Nangyari ito sa isang parke tuwing Sabado ng hapon. Dahan-dahan, pinayagan ni Luningning si Kalasag na maging parte ng buhay ng mga anak nila. Sa una, ito ay mga video call lamang. Pagkatapos, isang maikling pagbisita sa parke. Kasama siya at si Yaya Paya. Walang pilitan. Walang madali ang pagpapatawad. Isang mabagal na proseso ng pagpapakilala. At sa bawat pagkikita, nakikita ni Luningning ang pagbabago kay Kalasag. Ang dating arogante at malamig na CEO ay napalitan ng isang amang sabik matuto. Siya ang matiyagang nagtuturo kay Daloy kung paano magbisikleta, handang saluhin ito
sa bawat pagbagsak. Siya ang nakikipaghabulan kay Huni, tumatawa ng malakas kapag nahuhuli siya nito. Walang halong pagkukunwari, puro at totoo. Isang hapon, habang masaya silang nagpapalipad ng saranggola, naupo si Luningning sa isang bench, pinapanood ang tatlo. Lumapit si Kalasag at naupo sa tabi niya. Nag-iiwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Salamat, Ning, mahinang sabi nito. Ang tingin ay nasa mga batang nagtatakbuhan. Salamat sa pagkakataong ito. Huwag kang magpasalamat sa akin, sagot ni Luningning. Ginagawa ko to para sa kanila, para maramdaman nilang buo sila. Tumango si Kalasag. Alam ko, at hinding-hindi ko nasasayangin to. Nagkaroon ng isang komportableng katahimikan sa pagitan nila. Ang dating tensyon ay napalitan ng isang payapang pagtanggap. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad, sabi ni Kalasag, bumaling sa kanya. Siguro, habang buhay kong pagsisisihan ang ginawa ko at habang buhay kong susubukang patunayan na nagbago na ako, hindi para sa'yo, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko, para maging karapat-dapat ako sa tawag nilang Papa. Tinitigan siya ni Luningning. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata. Nakita niya ang lalaking handang magsimula muli mula sa simula. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay matagal nang humupa. Ang natira ay isang sugat na unti-unti nang naghihilom. Ang araw ay nagsimula nang lumubog. Ang langit ay nagkulay kahel. Tinawag na nila ang mga bata. Habang naglalakad sila palabas ng parke, isang pamilyar na eksena ang nabuo. Si Huni ay nakakapit sa isang kamay ni Kalasag, si Daloy naman sa kabila. Masaya silang nagkukwento tungkol sa kanilang araw. Si Luningning ay naglalakad sa tabi nila. Para silang isang normal na pamilya na pauwi na pagkatapos ng isang masayang araw. Sa gitna ng tawanan ng mga anak nila, ang kamay ni Kalasag ay aksidenteng dumampi sa kamay ni Luningning. Isang munting kislap. Hindi ito iniwas ni Kalasag. Hindi rin ito iniwas ni Luningning. Dahan-dahan, ngumiti si Luningning. Isang tunay na ngiti. Isang nangiting hindi na nagtatago ng sakit, kundi puno na ng pag-asa. Dahan-dahan, ipinilig niya ang kanyang mga daliri. Hinayaang magsalikop ang mga ito sa kamay ni Kalasag. Hindi sila nagsalita. Hindi na kailangan. Ang simpleng pagdampi ng kanilang mga kamay ay sapat na. Isang pag-amin na ang nakaraan ay hindi na mababago, ngunit ang hinaharap ay isang blangkong pahina na handa na nilang sulatan. Magkasama, bilang isang pamilya, nagpatuloy sila sa paglakad pasulong, papalayo sa dilim ng kahapon at pasulong sa sinag ng isang bagong simula. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa paglalakbay ni Luningning at Kalasag. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na paghilom ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit ng nakaraan. Ito ay ang pagharap dito ng may tapang, pagtanggap sa mga pagkakamali at pagpili sa pagpapatawad. Hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Pinapatunayan din nito na ang pag-ibig, lalo na ang pag-ibig ng isang magulang sa kanyang anak, ay may kakayahang baguhin ang pinakamatigas na puso at buuin muli ang pinakawasak na pangarap. Muli, ako po ang inyong lingkod. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Anong aral ang inyong napulot? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload.
Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.